Bakit mahalaga ang binyag sa buhay natin? Mahal tayo ng Diyos. Nais niya ang kaganapan ng ating buhay, lalo na ang buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Ngunit ang ating unang magulang na sina Adan at Eva ay hindi sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pinili nilang gawin ang gusto nila. Dahil dito, pumasok ang kamatayan sa mundo, kasama na ang paghihirap at kahinaan ng kalooban. Sa kabila nito, hindi tayo binitawan at pinabayaan ng Diyos. Minahal pa rin tayo. Tinatag niya ang sakramento ng binyag upang maibalik sa atin ang buhay na walang hanggan. Wika ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isinilang mula sa tubig at espiritu." Ang binyag ay mahalaga para sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig at pagbigkas ng mga salita ng binyag, tayo ay isinisilang muli sa buhay na walang hanggan. Ano ang mga biyaya na nakakamit natin sa binyag para sa ating mamumuhay dito sa lupa? Ang pagpapatawad ng kasalanang mana. Ang pagtanggap ng grasya at lakas upang labanan ang tukso. Tayo ay paulit-ulit na nagkakasala. Ang binyagan ay maaring dumulog sa sakramento ng kumpisal upang makatanggap ng kapatawaran at lakas upang labanan ang tukso. Ang pagiging anak ng Diyos. Sa binyag, tayo ay inampon ng Diyos at ginawang tagapagmana ng kanyang kaharian. Dahil dito, lakas loob natin siyang tinatawag na Ama namin. Pagiging kasapi ng simbahan. Sa pagtanggap ng binyag, tayo ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo, mga kaanib ng kanyang simbahan. Permanenteng tatak. Sa binyag, tayo ay tumatanggap ng isang tatak sa ating pagkatao na hindi mabubura kailanman hanggang sa kabilang buhay. Itong tatak ay tanda ng ating pagtatalaga ng ating sarili kay Kristo. Sino ang pwedeng magbinyag? Ayon sa Katekismo ng Iglesia Katolika, talata 1256, ang mga ordinaryong ministro ng binyag ay ang obispo, pari o deacon. Sila ang mga pangunahing alagad ng simbahan para sa binyag. Pero in case of life and death emergency at walang ministro na malapit at madaling tawagin, kahit sino ay pwedeng magbinyag. Oo, kahit sino pwede kung kinakailangan. Kahit hindi siya Katoliko o kaya kahit siya mismo ay hindi binyag. Pwede ito dahil naniniwala ang simbahan sa universal saving will ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito, ang saloobin ng Panginoon o ang kagustuhan niya ay mapunta tayong lahat sa langit. Ang binyag ay kailangan sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kailangan lamang nasa tamang disposisyon ng isip ng magbibinyag. Ibig sabihin, alam niya at sang-ayon siya sa layunin ng binyag. Halimbawa, may isang batang ipinanganak na premature at delikado ang kalagayan. Maari siyang mamatay anumang minuto. Yung doktor o nurse o sino mang nasa paligid ng bata ay pwedeng magbinyag. Ganito ang paraan. Una, bigyan ng pangalan ang bibinyagan. Tapos, kumuha ng malinis na tubig kahit isang baso lamang. At panghuli, gamitin at banggitin ang Trinitarian formula. Halimbawa, Jose, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Ingles, Jose, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Habang binibigkas ito, patuluin ng tubig sa noo ng bata. Ayan, binyag na ang bata. Kung pumanaw ang bata, diretso siya sa langit. Alleluia! Dapat nating malaman at tandaan na si Kristo mismo ang totoong nagbinyag sa bata. Ngunit kung siya ay mag-survive at mabuhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang bininyagan ay dapat nating dalhin sa simbahan para makumpleto ang rito ng binyag at ma-issuehan siya ng baptismal certificate. Ang certificate na ito ay kakailanganin niya sa First Communion, sa kumpil, sa kasal o sa pagpapari pagdating niya sa tamang gulang.
Ano ang kahalagahan ng pagpili at pagbigay ng pangalan sa binyag? Ano ang kwento ng iyong pangalan? Bakit ito ang piniling pangalan para sa iyo? Ito ba ay pangalan ng isang santo? Ito ba ay may mahalagang kahulugan? Ang ating pangalan ay espesyal. Kinakatawan nito ang ating pagkatao. Kilala tayo ng Diyos at tinatawag sa ating pangalan. Nakasaad sa Isaiah chapter 43 verse 1. Ito ang sinabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Nung tayo'y bininyagan, tinawag tayo sa ating pangalan at pinagtibay ang ugnayan natin ng Diyos. Habang binubuhusan ng ating ulo ng holy water, binigkas ng pari ang ating pangalan at bininyagan tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nang bininyagan tayo, inampon tayo ng Diyos bilang Kanyang anak. Naging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos, ang Kanyang simbahan. Kahit na milyon-milyon ang mga tao sa mundo, kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alam niya ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. Hindi malilimutan ng Diyos ang ating pangalan. Inaalagaan niya tayo araw-araw. Nakasaad sa Isaiah chapter 49 verses 15 to 16. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung meron mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Hinding-hindi kita malilimutan. Ang pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Mga magulang, ipagdasal natin ang mga pipiliing pangalan ng ating anak. Pumili tayo ng pangalan na magpapatibay ng ugnayan at pagmamahalan nila ng Diyos. Ipinangalan ba tayo sa isang santo? Hinga natin ng tulong at tularan ang santong kapangalan natin. Naway lumaking mapagmahal at banal din tayo tulad niya. May espesyal na kahulugan ba ang ating pangalan? Humingi tayo ng grasya upang maisabuhay ang kahulugan nito. Bibinyagan ng anak ko. Paano ko pipiliin ang ninong at ninang? Ang mga ninong at ninang ay parang pangalawang magulang sa buhay espiritual ng isang bata. Katuwang sila ng mga magulang sa pagpapalaki ng bata sa Kristiyanong pamumuhay, lalo na kung ang magulang mismo ay may pagkukulang sa pagsasagawa nito. Kung ang bibinyagan naman ay may edad na, ang ninong at ninang ay magiging gabay nila sa paglalakbay patungo sa Diyos. Nais ng Diyos yakapin tayong lahat. Ang mga magulang at ninong at ninang ay sasagot sa ngalan ng sanggol sa mga katanungan tungkol sa pagpapahayag ng pananampalataya at sa pagtatakwil sa kasalanan. Ang tanong ng pari sa mga magulang at ninong at ninang, ano ang hinihiling ninyo sa batang ito? Sila ay sasagot, pananampalataya. Ang tanong ng pari sa mga ninong at ninang, nakahanda ba kayo tumulong sa mga magulang na akayin ng inyong inaanak sa pananampalataya? Sila ay sasagot, opo. Ang pari ay mag-aantanda ng krus sa noon ng sanggol at aanyayahin ng mga magulang at ninong at ninang na krusan din sa noo ang bata bilang tanda ng pagtanggap ng simbahan sa bata upang binyagan. Saka sila makikiisa sa pagdiriwang ng salita ng Diyos. Ang pagiging ninong at ninang ay seryosong tungkulin, kaya masusing sinusuri ang mga katangian nito. Sila ay Katoliko, hindi bababa sa 16 na taong gulang, nabinyagan, nakumpilan, nakapagkomunyon, namumuhay ng maayos. Ang hindi nagtataglay ng mga katangian na ito ay hindi nararapat na gawing pangunahing ninong at ninang, kundi mga pangalawang ninong o ninang lamang. Kailangan bang may handaan pag magpapabinyag? Naging kaugalian ng mga Pilipino na pag may malaking okasyon gaya ng binyag o kasal, kailangan may handaan din. Ito ay pinag-iipunan para maimbita sa selebrasyon lahat ng kamag-anak at kaibigan.
Magandang kaugalian ito dahil nakikita ang pagbibigay importansya sa okasyon. Ngunit kung minsan, pinopostpone ang pagpapabinyag dahil sa walang pera para sa handaan. Kailangan maintindihan ng mga magulang na mas mahalagang mapabinyagan agad ang bata sa lalong madaling panahon pagkatapos isilang. Bakit? Gusto ng Diyos na mapasa Kanya ang ating mga anak bilang anak din niya, na matawag siyang Ama ng lahat ng Kanyang nilikha. Mahalaga ding magpabinyag agad para sa kaligtasan ng bata. Ito'y sinasabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 5. Talagang sinasabi ko sa inyo, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isinilang mula sa tubig at espiritu. At sa binyag, nakakakuha ang bata ng nagpapabanal na grasya o sanctifying grace mula sa Espiritu Santo. Siya'y nagkakaroon ng proteksyon laban sa masasamang espiritu. At siya'y nakakatanggap ng ilaw ni Kristo na nagbibigay ng liwanag sa buhay. Ang mga magulang ng isang bagong binyag ay nakakatanggap din ng grasya dahil sa kanilang pananampalataya. Inuuwi din nila sa kanilang tahanan ang proteksyon na tinanggap ng kanilang anak laban sa masamang espiritu. Ang magulang ay tumatanggap din ng liwanag ni Jesus. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa bata mula sa pagsilang hanggang mabinyagan. Nung panahon nga ng ating mga lola, hindi nilalabas ang bata sa bahay hanggang hindi siya nabibinyagan. Kaya may pera man o wala, may handa o wala, huwag nang ipagpaliban ang binyag. Kailangang mabinyagan ang bata sa lalong madaling panahon. Kailangan bang nakasuot ng puti ang bibinyagan? Binibigyan natin ng karangalan ang mga importanteng okasyon sa buhay gaya ng birthday, graduation, o kasal sa pamamagitan ng handaan at pagsuot ng espesyal na damit. Ang binyag ay ang pinakaimportanteng okasyon sa buhay. Ito ay ang araw kung kailan nagiging anak ng Diyos ang isang tao at nagiging miyembro ng katawan ni Kristo. Ang bibinyagan ay pangkaraniwang pinagsusuot ng puting damit para sa pagtanggap ng sakramento. Gayon din ay dapat magbihis ng may respeto ang mga magulang, ninong at ninang at naayon sa okasyon sa simbahan. Ang puti ay kulay ng binyag at magandang tignan, pero habang binibinyagan ng bata, hindi kailangan puti ang kanyang suot na damit. Kailan binibihisan ng puti ang batang binibinyagan? Ito ay isinusuot sa bata pagkatapos ng mga ritual ng binyag, ang pagbuhos ng tubig, at ang paglalagay ng banal na langis. Binibihisan ng bata ng puti, tanda ng muling pagsilang niya kay Kristo. Ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, siya ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Siya ay bago na. At higit pa doon, binigyan ng Diyos ang bata ng karangalan, matawag siyang Ama. Ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 27, si Kristo mismo ang iyong isinuot na parang damit nang kayo'y bininyagan sa inyong makikipag-isa sa Kanya. Paano yon kung hindi ko kayang bumili ng puting damit na pangbinyag? Hindi ito dapat maging sagabal sa binyag. Dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, gusto niyang lahat ng tao ay mapasa Kanya at mabinyagan. Kaya pumapayag ang ibang simbahan sa Pilipinas na sa halip na bihisan ng puti ang bata, ay maaaring patungan sa ulo ng puting belo o kahit na anong malinis na puting tela, pwedeng lampin o panyo sa ulo. Bakit ginagawang pagpapalaya sa dyablo bago binyagan ang sanggol? Noong ipinaglihi tayo ng ating magulang, tayo ay nasadlak sa kasalanang mana mula kay Adan at Eva. Ang kasalanang mana o original sin ay bunga ng pagsuway ng ating unang magulang na si Adan at Eva sa kalooban ng Diyos. Tinalikuran nila ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa kanila kasama ng mga biyaya na handog ng Diyos sa kanila. Naniwala sila sa kasinungalingan ng dyablo. Dahil dito, nawala sa kanila ang grasya ng nagpapabanal o sanctifying grace. Ang kawalan ng grasya ay ang original sin. Pumarito si Jesus upang mabigyan tayo ng laya
mula sa paniniil ng dyablo. Sa pamamagitan ng tanda ng krus na banal at pagpapalaya sa dyablo sa rito ng eksorsismo, kung saan inilalagay ng pari ang kanyang kamay sa ulo ng bibinyagan, ang bibinyagan ay nagiging malaya sa pagkaalipin sa dyablo. Ang paglisan ng dyablo mula sa bibinyagan ay nagbibigay daan upang makapasok ang Espiritu Santo sa bibinyagan. Ito ay paghahanda para sa paglukob ng Espiritu Santo sa rito ng binyag. Sa sakramento ng binyag, tayo ay tinatawid mula sa kadiliman tungo sa liwanag ng kaharian ng Diyos. Ito ang mga tanong tungkol sa pagtatakwil sa kasamaan at kasalanan. Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Mga tanong tungkol sa pananampalataya. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, at inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang pananampalataya ng ating simbahan. Marangal nating ipinapahayag ito kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Ano ang kahalagahan ng pagbuhos ng tubig sa binyag? Ang tubig ay mahalaga upang mabuhay ang tao, hayop at halaman. Ito ay gamit ding panglinis para alagaan ang kalusugan at kalinisan ng kapaligiran. Sa pamamagitan ng tubig sa binyag, nahuhugasan ng kasalanang mana mula kay Adan at Eva at kasalanang personal. Ang paggamit ng tubig ay hango sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 3, verse 5. Sumagot si Jesus, tunay na sinasabi ko sa iyo na ang hindi isilang sa tubig at sa espiritu ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong uri ng tubig ang ipinangbibinyag? Ang tubig na ipinangbibinyag ay binabasbasan para sa banal na paggamit tuwing Easter Vigil, o di kaya sa mga sandaling ipinagdiriwang ang binyag. Ang mga biyayang matatamo sa binyag: paglilinis ng kasalanan, pagsilang sa panibagong buhay sa banal na espiritu, para maging anak ng Diyos, para makabilang sa simbahang Katolika. Ang rito ng binyag ay isinasagawa sa dalawang pamamaraan: paglubog ng binibinyagan sa tubig o kaya pagbuhos ng tubig sa ulo ng binibinyagan habang nananalangin ang pari o ang nagbibinyag ng panalangin sa rito ng binyag. Jose, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ilulubog o bubuhusan ng tubig ang binibinyagan, at ng Anak, ilulubog o bubuhusang muli ang binibinyagan, at ng Espiritu Santo, ilulubog o bubuhusang muli ang binibinyagan. Ama naming lumikha, sa tubig na iyong pinagpala, idinulot mo ang muling pagsilang sa Espiritu Santo. Ang mga hinirang mong tumanggap ng binyag ayon sa pananampalataya ng iyong simbahan ay iyong itaguyod sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bakit mahalaga ang pagpahid ng banal na langis sa binyag? Mahalaga ang banal na langis dahil kinakatawan nito ang Espiritu Santo. Ang pagbaba niya sa binibinyagan kasama ng kanyang 7 kaloob.
Nagdudulot ito ng proteksyon laban sa masasamang espiritu at panganib. Sa pamamagitan din ng banal na langis, nagiging kaisa ng bininyagan si Kristo sa kanyang pagiging pari, propeta at hari. Ang pari ay tagapamagitan ng Panginoon at mga tao. Bilang pari, tayo ay nag-aalay ng sakripisyo sa Panginoon sa ngalan ng sambayanan. Ang propeta ay tagapagsalita ng Diyos. Bilang propeta, tayo ay inaasahang maging tagapaghatid ng kanyang mensahe. Ang hari ay nagbabahagi ng kanyang biyaya sa mga kinasasakupan niya. Bilang hari, tayo ay inaasahan na magpamalas ng servant leadership, ang pagbabahagi ng oras, kakayahan at kayamanan sa pagsisilbi sa kapwa. Kailan isinasagawa ang pagpahid ng banal na langis? Pagkatapos ilubog ang bininyagan sa tubig o binuhusan ng ulo nito, ipapahid ng pari ang banal na langis sa ulo ng bininyagan. Ang banal na langis na ginagamit sa binyag ay binabasbasan ng obispo sa Chrism Mass tuwing Huwebes Santo, kasama ang langis para sa may sakit at langis para sa mga nag-aaral at naghahanda para sa binyag. Ano ang kahulugan ng lumiliyab na kandila sa binyag? Ang kandila ay nagbibigay ng ilaw. Ang ilaw ay nagbibigay liwanag sa kadiliman. Si Kristo ang liwanag ng mundo. Noong dinala siya sa templo ng kanyang mga magulang na sina Maria at Jose, nakilala siya ng isang matandang banal na si Simeon, at ito ay nagpahayag, "Panginoon, nakita ng aking mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang ipahayag sa mga hentil at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel." Ang kapistahan ng paghahain kay Jesus sa templo ay ipinagdiriwang sa Pebrero 2. Tinatawag din ito na Candelaria sapagkat binabasbas ang mga kandila sa araw na ito. Ang kandilang Paskwal ay simbolo ni Hesukristo na muling nabuhay. Ito ay may 5 butil ng insenso na nakabaon sa isang krus na nakapatong sa malaking kandila. Ang mga butil na ito ay simbolo ng mga instrumento na sumugat kay Jesus. 3 pako sa kamay at paa, 1 sibat sa puso, 1 koronang tinik sa ulo. Ang 2 titik na Griego, Alpha at Omega, na nangangahulugang simula at wakas, ay nakaukit sa kandila. Kasama ang tatak ng taon kung kailan binasbas ito sa ritual ng bisperas ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang ama ng batang bininyagan ang siyang lalapit sa kandilang Paskwal upang sindihan mula rito ang hawak niyang kandila. Ang kandila ng nabinyagan ay sisindihan ng ama at ibabahagi sa lahat ng nakikipagdiwang. Ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bininyagan. Ang lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng binyag ay may hawak na kandila. Nagmula sa iisang kandila ang liwanag na ito mula sa kandilang Paskwal na siyang nagbubuklod sa buong sambayanan, isang bayan, isang lipi. Sasabihin ng pari sa mga magulang, ninong at ninang at sa buong sambayanan ang ganito, "Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magdarasal ng Ama namin."